Hindi ko alam kung napapansin nyo kasi ngayon po ay June, ano tayo ngayon? June 14. Bukas po eksaktong kalahating taon na ng 2026, no? Pang-anim na buwan, pang-15 araw ng June. Hindi ko po alam kasi ako po, ganito po meron akong ganitong ugali, no? I evaluate myself on a regular basis. Ibig sabihin, alam ko kung ano na kalagayan ko ngayon, una pagdating ko sa relasyon ko sa Diyos, after 6 months, hindi ba kayo gumagawa ng ganon? Sino rito yung nag-aaral ka, hindi mo iniisip, makaka-graduate ba ako? Di ba last school year, hindi ba kayo nag-iisip ng ganon? Oy, ano na, 3 buwan na lang, graduation na, gagraduate ba ako? Di ba ganon? Yung mga teacher nyo sa eskwelahan, ini-evaluate kayo niyan. Ano ba grades nito? Sino ba magiging valedictorian? Ang tawag doon, evaluation. Sa opisina, hindi ba ini-evaluate kayo ng inyong mga boss? Ito ba pala absent? Ito ba ay masipag? Ito ba naaabot niya ba yung quota niya? Right? Normal po yon sa buhay natin. Ako po, ini-evaluate ko yung sarili ko from time to time. Napalapit ba ako sa Diyos itong 6 months? Kasi pag hindi mo alam yon, malamang walang nangyayari sa buhay mo. Hindi ka pwedeng mag-assume. Kaya maraming mga tao hindi po umaasenso sa buhay kasi hindi siya marunong mag-evaluate ng buhay niya. Kapag hindi mo alam kung nasaan ka ngayon, right at this very moment, if you don't know where you are at when it comes to your business, halimbawa, nagninegosyo kayo, 3 taon na, hindi kayo nag-i-evaluate kung itutuloy mo pa, kumikita ka ba? Nagpapagod ka lang ba? Nalulugi ka ba? Hindi ba? Kailangan yon. Hello? Sino rito ngayong umaga, alam mo kung ano nakalagayan mo? Ano relasyon mo sa anak mo? Gumaganda ba? Mga tatay, hindi ba mahalaga sa iyo yon? 30 taon na kayong mag-asawa? Nasaan na ngayon yung relasyon nyo sa pamilya nyo? Ang tawag doon, evaluation. And if you don't do that, alam mo, pag hindi nyo ginagawa yon, ibig sabihin, pinapaubaya mo na lang, di ba, sa bahala na. Hindi ho pwedeng bahala na. Kailangan alam mo kung nasaan ka. Tama, mga kapatid? Kaya kita mo, kahit sa gobyerno, meron po tayong State of the Nation address. May mga ganon. Kasi sasabihin ng presidente sa July, nasaan na ang ating bayan. So, in the same way, alright, ano na ang nangyari sa loob ng 6 months? Hindi ka pwedeng tumingin sa paligid kasi when you look around you, ay matatakot ka lang. Kasi parang ang gobyerno ay pasama ng pasama. Tama? Ang kalikasan, parang nagwawala na po ang kalikasan ngayon. Papalakas ng papalakas ang mga bagyo, painit ng painit ang temperatura, patuyo ng patuyo ang mga tubigan, konti na lang ang ulan ngayon, di ba? So, meron ako papakita sa inyo, no? Kasi ganito po nangyayari. Halimbawa, sa Pilipinas, makikita nyo po, ganyan na po nangyayari ngayon, hati-hati na po sila, di ba? Puro politika na lang. Pahirap ng pahirap ang Pilipinas. Alam nyo, ngayon po, ang mga mahihirap, pag hindi ho nagbago ang takbo ng politika sa buhay natin, ang mga mahihirap, lalong maghihirap. Yung mayayaman, walang problema yan. Okay? Kahit ano pa mangyari, pag yan ay mayaman, ay wala hong problema yan. Ang problema, yung empleyado, alam mo yun, nangungupahan ka lang sa bahay, namamasahero ka lang everyday para pumasok ka sa trabaho. Ito pong nangyayari sa Pilipinas ay sa ayaw at sa gusto ninyo, apektado po kayo dyan. Pangalawa, tingnan nyo po yung lindol, di ba, sa Gensan. Nung 1 linggo po yan, 7.8. Okay? And then, panghuli,
Panghuli Major po, climate meron warning pong has been report. issued. Ito po yung report. Scientists say a possible super El Nino could hit in a few months, bringing extreme heat, severe drought, and a rising risk of wildfires across Thailand and Southeast Asia. Asia is bracing for more volatile weather as the prospect of strong El Nino conditions looms. Just last week, the UN Weather Agency said El Nino could develop between May and July, with early signs indicating that the phenomenon could be particularly strong. Alam niyo, una pong nagbalita niyan, Thailand. Alam niyo naman Thailand, kapitbahay lang po natin yan. No? Sila po ay naglabas, yung presidente po nila nakipag-usap sa mamamayan nila. Ang sabi ng Thailand Prime Minister, humanda kayo. Kasi itong dadating na mga buwan, bababa ang production ng bigas, matutuyo ang mga tubig natin. Alam niyo naman ang Thailand, di ba? Mas mayaman sila sa atin. Mas magaling sila sa agriculture. Actually, nag-i-import lang po tayo ng bigas galing sa kanila. Ngayon po, nakakalungkot ang Pilipinas kasi ngayon po, ang 60% ng bigas natin imported na. Hindi katulad ng mga 50 years ago, tayo po ang nag-e-export ng bigas. Ang sabi po ng Prime Minister ng Thailand, kaya na-pick up ko po yan sabi niya, humanda kayo. Kasi maghihirap itong darating na panahon dahil iinit masyado, matutuyo ang mga tubigan natin, mababawasan ng 30% ang ating yield in crops, no? Yung mga prutas, yung mga bigas. Kaya apektado po ang Pilipinas kasi mauubusan tayo ng bigas. Ang sabi rin po nila, yung heat wave, di ba napapansin nyo ngayon, sobrang init. Pero 45 degrees, 43 degrees. So, hindi po ako nagre-report sa inyo, hindi ako vlogger, ha? Hindi ako nagre-report sa inyo kasi kaya ako lang po sinasabi yan, makikita ninyo, walang magawa ang gobyerno natin. Tama? Hindi nyo napansin? Hindi tayo matutulungan ng gobyerno. Wala silang magagawa. Maniwala po kayo sa akin. Hindi kayo pwedeng umasa kay mayor, hindi kayo pwedeng umasa sa governor o presidente ng Pilipinas. At hindi ko alam if you haven't realized it yet. Hindi nyo pa ba napapansin? Sino rito college graduate? College graduate ka na. Matagal ka na naghahanap buhay. Hindi mo pa ba natutuklasan na hanggang ngayon, walang magagawa ang pinag-aralan mo sa college? Sa nangyayari sa buhay? Hindi mo pa nare-realize? Akala kasi ng iba, pag nag-aral siya at nakatapos siya ng college, magtatagumpay siya. Saan nyo natutuhan yon? Hindi ho totoo yun. Hindi totoo na pag nakatapos ka ng pag-aaral, gaganda ang buhay mo, magiging matagumpay ka na. Hindi ho totoo yun. Tumingin ka lang sa paligid mo, mga nakatapos ng pag-aaral, hirap na hirap sa araw-araw nilang buhay. Walang magagawa ang pinag-aralan mo, kapatid. Hindi ka pwedeng umasa kahit kanino sa asawa mo, sa anak mo, sa tao o kanino pa man. Okay, makikita nyo mga lindol ngayon, grabe, ang lalakas na po. Ano kaya kung tumama sa NCR, sa National Capital Region, 7.8. Alam nyo, namatay po sa Gensan, hundreds po sila. Pag tumama ang 7.8 dito sa Maynila, thousands yan, or hundreds of thousands. At ang monetary equivalent niyan, bilyon-bilyong piso, wala na nga tayong pera Alam niyo ba na wala ng pera ang Pilipinas? Mangungutang lang tayo para po yung basic services. At saan ka naman nakakita? Lahat ng bansa sa daigdig, hindi nagbebenta ng ginto. Yan Alam niyo ba yon? Hindi ho nagbebenta ng ginto ang bansa. Kasi yung ginto, yan na lang po ang pinakahuli mong pag-asa pag naghirap ang buhay. Pero ang Pilipinas, nagbenta po tayo ng 30% ng ginto natin. At ito pa po ang masama sa loob. Hindi nila nire-report saan napunta yung perang pinagbentahan nila. Ang daming eskwelahan hindi nagagawa. Ang daming ospital, walang gamot. Walang doktor. Right? Hindi ko po ito sinasabi sa inyo, hindi po current events ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan po natin ngayon, wala kayong ibang aasahan talaga kundi ang Diyos lamang. Amen? At ito po, yung heart mo, I want to talk about the heart. Yung puso, tingnan mo yung katabi mo, mukhang may puso ba yan? Tanungin mo nga, may puso ka pa ba? Kasi sa nangyayari sa paligid, nenervyusin talaga kayo. Hindi po ako magtataka kung maraming nagsisimba dito sa dulos, takot na takot, nervyos na nervyos,
Nag-aalala na po sila, ano na mangyayari, di ba? Kasi nga, ito nga po ang totoo. Ang puso mo ay konektado sa salita ng Diyos. The heart and the Word of God. What's the connection? Meron pong connection. Ang sabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Lilindol, magkakagera, magkakahirap-hirap ang buhay, sabi ni Jesus. Pero huwag kayong matakot, di ba? Don't worry. Paano mo magagawa yun? Paano ka hindi magwo-worry? Kaya nga ito po yung pag-aaralan natin. Ito po ay nasa kondisyon ng puso natin. Alright? Ulitin ko po Kung ikaw ay natatakot sa nangyayari ngayon sa paligid, ang sabi ng Bible, it has something to do with the condition of your heart. Wala po, sabi po ni Jesus, wala yan. Lilindol, magkakagyera, wala yan. Dapat lang mangyari yan, sabi po niya. Subalit, sabi niya, don't let your heart be troubled. Di ba sinabi po ni Jesus yon? Sino nagbabasa ng Bible? Nabasa mo yan. Sabi ni Jesus, don't let your heart be troubled. Have faith in God. Have faith in me. In this world, you will have tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world. Di ba? Sa Bible po yan. Ngayon, ang problema, alam natin ang nasa Bible, pero bakit gano'n, ninenervyos ka pa rin? Bakit natatakot ka pa rin? Babasahin natin yung pagkukuhanan natin ng ating message. So Matthew 13, ready na po ba kayo? Ready na? Tingnan mo nga yung katabi mo, sabihin mo, ready na ba yung puso mo? Hindi lang notebook, hindi lang po cellphone, dapat ready ang heart. Matthew 13, 1:9, the same day, verse 1. Jesus went out of the house and sat by the lake. Verse 2, such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat in it, while all the people stood on the shore. Sa dami ng nakikinig po kay Jesus, kailangan niya sumakay sa bangka para po madinig ng tao yung boses niya. Verse 3, then he told them many things in parables. Alam niyo po, si Jesus mahilig sa parables. Pag ibig sabihin, kapag ang kausap niya mangingisda, gumagamit po siya ng mga tungkol sa pangingisda. Pag ang kausap niya po, mga businessmen, nagsasalita siya ng parable about money. At siguro, this time, ang harap po niya, mga nakakaintindi sa agriculture, no? Sa pagtatanim. Ang sabi po niya, a farmer went out to sow his seed. Meron daw isang magsasaka, at gusto ko po sabihin to sa inyo, no? Yung magsasaka po dyan, siya yung Diyos, no? Siya yon. Parable nga po ito Para maintindihan ng mga nakikinig, gumagamit po siya ng mga bagay na panlangit na merong connection dito sa lupa. So, alam niyo naman po yung magsasaka. Tama? Magsasaka, alam natin yon. Ang magsasaka po sa parable ay ang ating Diyos. Ang Diyos ay lumabas upang maghasik ng binhi. Ang binhi po dito is the Word of God. Para sa mga hindi po nakakaalam. Alright? Yung iba, alam nyo na yan. Pero ang ibig sabihin po ng seed ay salita ng Diyos. I hope you're following. Verse 4, as he was scattering the seed, some fell along the path and the birds came and ate it up. Quickly lang, ganito yan. Nagsisimba po kayo, gumagamit po ang Diyos ng pastor para yung salita niya ay ihasik. At may mga nalaglag po na salita ng Diyos sa matitigas na daan. Ibig sabihin po ng daan, puso. Sabihin mo nga puso. Sabihin mo nga puso. Habang nandyan kayo, nagsasalita ang Diyos, nagsasabog siya ng binhi ng salita ng Diyos, and the Word has the power to change our lives. It is alive. It is powerful. Kaya lang, yung salita ng Diyos, nandito kayo, nagsimba kayo, pero matigas yung puso nyo. At siyempre, pag matigas ang puso, hindi tutubo ang buto. Kaya dadating yung ibon. Sino po yung ibon? Si Satanas po yun, yung demonyo. Ang inaabangan po ng demonyo, yung mga nagsisimba na something is wrong with their heart. Daanan. Bakit? Kasi lagi po naapakan yan. Daanan nga di ba? Siyempre, pag laging dinadaanan nyo po yung lupa, tumitigas po yan. So, ang puso na laging offended, may mga galit, may sama ng loob, matigas po yan. So, kahit magsimba po kayo,
hindi ninyo marireceive ang word. So yun ang una, sabi niya sa verse 4. At ang sabi po ng verse 5, some fell on rocky places. Meron naman pong mga puso na may lupa konti pero maraming bato. May mga iba po itong problem where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. Meron naman po, sabi po ni Jesus, may mga nagpunta ng church, nakinig, natuwa siya, medyo may nangyari. Pero dahil nga po yung puso niya is not right, may problem sa puso, hindi ho tumubo siya. Manipis yung lupa sabi. Verse 6, kasi dumating po yung mainit na araw, pressure, challenges, mga tukso sa buhay, the plants were scorched. Tumutubo na sana. Ang problema, mainit po yung panahon. And they withered because they had no root. Nagsalita ang Diyos, nakinig ka, masaya, hindi nagkaugat. Ibig sabihin, hindi mo pinagpatuloy. Hindi mo pinagpatuloy yung magandang umpisa. That's number 2. Number 3, yun namang pang verse 7, meron ding fell among thorns, mga tinik, no? May mga tinik po yung puso natin, yung lupa, which grew up and choked the plants. Sinakal. Tumubo yung salita ng Diyos sa buhay mo, sinabayan po siya ng mga pleasures of life, mga pasarap sa buhay, mga iba-ibang mga bagay. Ito po yung maganda, verse 8. Ang sabi sa verse 8, still other seed fell on good soil, where it produced a crop, 160 or 30 times what was sown. Whoever has ears, let them hear. Okay, balik ako. Ano ang koneksyon ng puso sa salita ng Diyos? Ang tinitingnan po ng Diyos diyan, yung healthy conditions of the heart. Marami pong nagpupunta sa church, wala sa kondisyon ng puso mo. So you will never receive. Kaya magtataka kayo, simba kayo ng simba, walang nangyayari. Tama? Kasi nga po, hindi tama ang kondisyon. Wala akong problema tong church. Alright? Wala akong problema dito sa dulos. Sabi ko nga, pag meron po kayong nadinig dito na tinuturo na hindi po nasa Bible, umalis na po kayo. Alright? Ako na po nagsasabi, humanap na kayo ng ibang simbahan. Kasi baka mamaya dito sa Dulos Church, may ibang tinuturo, mali-mali na tinuturo, o kinokontrol na yung buhay ninyo. But I'm very confident na dito po sa church natin, nagtuturo tayo ng tama. Ang meron lang problema, hindi itong church. Ang problema sa mga tao ay yung kondisyon ng puso. Hello? Ano ba yung tamang puso? Okay, ito po yung pag-uusapan natin para makinabang po kayo. Sino rito gusto mong ma-bless ka? Then, you have to check, evaluate the condition of your heart. Pangit naman yun, simba ka ng simba, tapos walang nangyayari. Di ba? Kaya hindi ko kayo masisisi pag hindi na kayo magsisimba. Bakit? Alam nga namang magsimba ako ng magsimba, tapos wala naman nangyayari. Bakit nga? Kasi nga, hindi naman po yung tungkol dito sa simbahan. Ito po'y tungkol sa kondisyon ng puso mo. Kasi diyan bumabagsak yung salita ng Diyos. Alright? Are you listening? Nandiyan pa po ba kayo? So ngayon, kung gusto po natin mapagpala, gusto natin yung verse 8. Ano yung verse 8? Good heart. Tumubo 130, 60. Yung po dapat yun. Kaya nga lang, ang kailangan po natin, alamin. Ano ba ang puso ko ngayon? Alright? Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, ini-evaluate tayo ng Diyos. Tinitingnan ng Diyos from time to time. Importante sa Diyos yung kalagayan ng puso. Hindi yung katawan mo lang. Yung puso, alam niyo yung puso, ang physical purpose niya, nagpapump yan ng dugo. That's the physical purpose. Yan ang trabaho ng puso, para yung dugo mag-circulate mula ulo hanggang talampakan. Kaya nga pag ikaw ay naglalakad, okay, itong muscle niya sa binti, pinipress niya para yung bumalik sa dugo, sa puso yung dugo natin. No? So on and so forth. But the spiritual side is more important. Ang isang trabaho ng puso, yan ang taniman ng salita ng Diyos. Ano sabi ni Lord? Guard your heart. From out of it comes all the issues of life.
Di ba? Sinabi ni Jesus yan. Bantayan niyo yung puso. Hindi dahil nagpapump lang yan ng dugo sa buong katawan mo. Kundi spiritually speaking, diyan ang gagaling lahat ng issue. Galit, selos, inggit, adultery, murder, rape. Diba? Diyan galing po. Kaya nga ito po yung pinag-uusapan natin. Kailangan healthy. Sabihin mo nga healthy. Ano ba sinasabi na healthy? Ito po yung healthy ha. Kailangan maintindihan nyo to. Kasi baka magsimba ka lang ng magsimba. Hindi ka mapagpapala. Kasi nga, hindi nga healthy yung puso mo. Ano ba yung healthy hearts? Number 1, ito po yung sinasabi ng Bible. A heart that is prepared. Sabihin mo nga, prepared. One more time, prepared. Ang tatanggap lang, ang mabibless lang, ay yung mga pusong nakahanda. Halimbawa, paano ba yun? Explain ko po. Kung kayo po, medyo may alam kayo ng konti sa gardening, no? Gardening. Subukan mo, magtanim ka ng buto ng kamatis sa isang lugar, tapos lipat ka doon sa isang lugar, magtanim ka din ng kamatis doon, and then punta ka sa 3 lugar. Okay? The same seed. Pare-pareho lang, buto. Pansinin mo yung isang tutubo, maraming bungang kamatis. Yung pangalawa, kokonti. Yung pangatlo, walang bunga. Bakit ganon? Kasi po, depende yan sa lupa. Depende sa lupa. Andiyan pa po ba kayo? Bakit dito sa Maynila walang tutubo na mansanas? Bakit mahihirapan kang magtanim ng mansanas dito sa... Hindi po conducive yung weather. Kasi ang lupa dito sa Maynila, hindi po talaga suitable para sa durian, para sa lansones. Kaya makita mo, tumutubo ang lansones, durian sa ibang lugar kasi depende sa lupa yan. Amen. Amen po ba? So ganun din. Magsisimba ka, magbabasa ka ng Bible, pero walang mangyayari sa buhay mo. Bakit? Kasi hindi prepared. Pine-prepare kasi po yung puso bago ka makinig ng salita ng Diyos. Ang sabi ng James 1:19-21, please read with me. Okay, yung iba sa inyo ngayon lang kayo magbabasa ng Bible. Okay, kaya magbasa po tayo ha. Yung iba po sa inyo may problema. Linggo lang kayo nakakadinig ng salita ng Diyos, kaya hindi po talaga prepared ang inyong puso. So James 1, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Because human anger does not produce the righteousness. Merong produce. Meron talagang bunga. Nagpo-produce. Ang gusto po ng Diyos, righteousness ang lumabas po sa buhay natin. Kaya lang, ang sabi niya, yung mga magagalitin, mabilis magalit, diba? Yung emotional na mga tao, hindi po iyan nagbubunga ng katuwiran na gusto ng Diyos. Tuloy po natin. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent. Alisin mo na raw, ayusin mo na yung puso mo. I-prepare ang puso, alisin mo yung mga pangkaraniwan na lang sa tao, yung galit, away-away, nakawan, murahan, chismisan, siraan, intrigahan, tampuhan, samaan ng loob. Yun po ang ibig sabihin dyan. Sabihin mo sa katabi mo, baka chismosa yung katabi mo, sabihin mo, alisin mo na yan. Tingnan mo, baka yung katabi mo, alam mo, yan ang reyna ng chismosa sa barangay nyo. Wala talagang mangyayari, kahit magsimba na magsimba yan. Ang sabi ng Bible, alisin nyo na yung mga filth and evil. Galit, saman, yabang. Yung mayayabang, alisin mo sa puso mo yan. Kasi yung puso mo hindi handa. May sama ka ng loob sa kapatid mo, sa nanay mo. Nagsisimba ka, lumalabang ka sa tatay mo, sa nanay mo. Sino rito, nagsimba kayo, bago kayo magsimba, linggo-linggo, bago kayo magsimba ng asawa mo,
nag-aaway kayo kasi trip mo na yon. Sino po yung gano'n? Yung paglinggo, mag-aaway muna. Parang nag-uusap kayo, teka, magsisimba tayo. Linggo ngayon, away muna tayo, ha? Wala talaga mangyayari. Nagsimba ka, tapos may sama ka ng loob sa asawa mo, sa tatay mo, sa nanay mo. Sorry po, sorry, walang mangyayari. Hindi po naka-ready ang puso mo. Sabi ng Bible, tanggalin mo lahat yan. Tatapusin ko yung sentence, ha? Kasi ito yung yung importante. Humbly accept the word planted in you. Planted. Buong pagpapakumbaba. Tanggapin natin ang salita na itinanim sa ating puso. Right? Halimbawa, ako po, pag linggo, kaya gusto ko, maaga ako sa church. Kasi ayoko nagmamadali, kasi hindi handa ang puso ko pa nagmamadali ako eh. Alam niyo yun? Isang oras, bago po magsimula ang service, nandito na ako. Kasi gusto ko, nakaprepare yung puso ko. Nagpe-pray na po ako. Kasi gusto ko, praise and worship pa lang, nag-receive na po ako sa kantahan pa lang. Isipin mo, kung late ka na gumising, yung katabi mo, late gumising yan pag linggo eh. Tapos magmamadali pa yan, nadulas pa sa banyo, nagmura pa. Tapos nandito ka na sa Fisher Mall, wala ka ma-parkingan. Kasi late ka na nga eh. Sa palagay mo, magre-receive ka rito, nagmamadali ka, yung puso mo, iritado ka nga eh. Di ba, iritado? Kaya ako po, hindi ko po ginagawa yon na dumadating ako sa simbahan, cell group, na late. Kasi gusto ko, naka-prepare po ako. Ewan ko, hindi ko alam sa inyo, ha? Hindi ko alam. Pero ako, nakabuti po sa akin yun. Talagang nakatulong ng malaki sa akin yun. Ayokong pagdating ko sa church, umpisa na ng gawain. Sino sa inyo, maganda yung pelikulang papanoorin mo, nakapila ka na, national anthem pa lang. Kasi excited ka sa magandang pelikula eh. Kaya hindi ka papayag na ikaw ay papasok sa sine ng late. Meron ba rito? Nag-umpisa na yung pelikula ng 15 minutes, saka ka lang dadating? Hindi nyo gagawin yun. Kasi manghihinayang kayo sa 250 or 300. Eh bakit ginagawa sa church? Tingnan mo yung katabi mo. Eh bakit sa church okay lang na late ka? Ngayon, di ka tuloy prepared. Hindi nakahanda ang heart mo. Kasi nga, dami po pa. Sa elevator, di ba? Pinindot mo yung elevator, napagsarang ka, nagalit ka pa. Talaga itong mga buwisit na to, iniwan ako. Di ba sa elevator, nakapila eh. Di ba? So ngayon, aligaga ka ngayon. Right? Nandiyan pa mo ba kayo? Kaya, sinasabi po ng Bible na meron tamang attitude ang puso. Kaya tingnan nyo, magkakatabi kayo sa simbahan. No? Tingnan nyo, magkakatabi kayo. Pero iba-iba yan. Meron ditong mabibless, merong hindi. Oo, totoo po yan. Meron ditong uuwi, punong-puno siya. Meron naman ditong uuwi, sabi niya, ay, wala naman nangyari sa akin. Bakit? Problema ba yung preaching? Hindi. Walang problema sa Word of God. May problema ba ang church? Hindi. Yung puso mo may problema. Kasi nga, hindi prepared. Ano ba sabi ng Bible sa attitude? 4 po kasi yan. Ang sabi ng Bible, be quiet, be calm, alright? Be clean and be humble. 4 kasi yan preparation. Di ba parang yung lupa, magtatanim ka, gusto mong tumubo ang iyong itatanim. Ano ba ginagawa ng magsasaka sa lupa? Bubungkalin yan, aalisin ang bato dyan, aalisin ang damo, patutubigan yan, palalambutin yung kanyang pitak, 1 hektarya, grabe. Di ba? Ayaw po ng magsasaka na yung kanyang bukid matigas, may damo, may bato, kaya bubungkalin yan, grabe. Di ba? Hahaluin yung lupa. Pine-prepare para paglagay ng binhi, meron siyang aanihin. Ang sabi ng Bible, hindi ka pwedeng mag-receive ng word kapag nagmamadali ka at ikaw ay nagsasalita. You have to stop talking. Makinig kang mabuti. Huwag kang mag-cellphone.
Di ba? Huwag kang makipagkwentuhan sa katabi mo pag pinipreach ang word. Be quiet. Ako ba, nagbabasa ako ng Bible sa bahay at nagpe-pray, diba? Hinahanda ko po yung sarili ko. Sabi, be calm. Ibig sabihin, you cannot trust God. Hindi mo pwedeng madaliin ng Diyos. Minsan kasi tayo, pag nag-pray, Lord, ngayon na. Kailangan ko ang sagot, Lord, ngayon na. No, you cannot do it. Relax lang. Be calm. Ano sabi ng Bible? Be still and know that I am God. Be still. Ang ibig sabihin nun, sa ibang verse ganito, ibig sabihin nun, just sit down and wait for God. Yun ang ibig sabihin nun. Maupo. Be still, be quiet, be calm. Ikalma mo yung espiritu mo. Hindi ka magre-receive pag nagpapanik ka, kapatid. Hindi magsasalita ang Diyos sa iyo kapag yung puso mo masyadong magulo. Di ba? Ang daming gumugulo sa puso mo. You cannot receive. Mabato, matinik, matigas. Kaya huwag kang pupunta ng simbahan na nagmamadali ka at ang puso mo, ang daming mga karga-karga niyan. Takot na takot yung puso mo, nagpapanik yung puso mo, ninenervyos ka. No, be calm. Tumahimik ka lang, maupo ka. At ang sabi ng Bible, be quiet. Pangatlo, be clean. Be clean. Hindi po malalagyan ng nakikinig ka, pero wala, dadagitin lang ni Satanas yan. Bakit? Kasi may kasalanan kang ginagawa. Ano sabi ng Bible? Dumating ang ibon, kinuha yung salita ng Diyos. Kasi nga may kasalanan. Ihanda mo yung puso mo pag magsisimba ka na wala kang kasalanang inaalagaan. Baka nagpo-pornography ka pa, you will never receive. Baka ikaw ay nagmumura ka, nagsisinungaling ka pa, wala, hindi talaga. Kukunin lang ng ibon yan. Kaya kahit anong simba mo, wala mangyayari. Kaninang umaga, bago po magsimula ang service, may kukwento lang po ako sa inyo. Kaninang umaga, nandiyan kami ni Pastora, sabi niya sa akin, Darling, nawawalan ako ng 2,000. May kumuha doon sa envelope ko ng 2,000. Alam ko kasi magulo yung pagkakabalik ng envelope. Huwag kayo maingay. Ako po ang kumuha. Ngayon, hindi ko naman alam, tights nyo pala yun. Kaya sabi niya sa akin kanina, may gumalaw ng wallet ko, nawawala 2,000. Sana sasabihin ko, si JP, malamang si JP yun. Kaya lang, magpiprits kasi ko ngayon Pero teka muna. Hindi po ako nangupit kasi pera ko rin yun, ha? Bago niyo ako akusahan ng pagnanakaw. Hindi po ako nagnakaw, pera ko po yun, pera naming dalawa yun. Ang naging problema ko lang, hindi ko nasabi sa kanya. Sa pagmamadali ko, nanginginig pa nga yung kamay ko. Kasi binigay ko kay Charis yun. Charis, pagtanggol mo naman ako. Charis, binigay ko sa 2,000, di ba? Sabi ko, pakiloadan mo ako sa GCash ko kasi wala akong GCash. Hindi ko naman alam na tithes pala niya yun. Kaya kanina, ang bait ni Pastora, hindi niya sinabing, kinuha mo pera ko, no? Ang sabi niya, may kumuha ng 2,000 sa wallet ko. Alam niyo, sabi ko, ako yung kumuha. Alam mo, ang bait-bait ko kanina, sabi, ako yung kumuha. Kasi wala naman akong balak sabihin, nakalimutan ko Kasi hindi ko maatim na magpipress ako dito. Yung pala mabuti na lang, sinabihan niya ako. Akala niya kasi may nangupit Alright? Ulitin ko sabihin mo sa katabi mo, hindi nangupit si pastor Okay? Pera namin yun. Be clean, kapatid. Before you can meet God, you have to be clean. Tandaan po ninyo, ang puso, diyan nakatingin si Lord. Alright? Kaya kahit anong ganda ng message, hindi kayo mabe-bless. Kahit gaano katagal kayong magpunta ng simbahan, hindi ka mapagpapala. Hindi talaga mababago ang buhay. And the last one is be humble. Be ready to do whatever God tells you. Yun po ibig sabihin ng humble. Kahit mahirap, be ready to do
what the Word of God is telling you. Alam niyo po, ako sa 35 taon, hindi naman po ako, alam niyo yun, nabago ng isang buwan. Nagsanay lang po ako na tanggapin, masakit po di ba? Masakit yung ako'y magnanakaw, pero nabasa ko nadinig ko. 35 taon na po akong hindi nagnanakaw, kaninang umaga lang ang huli. again, hindi po pagnanakaw yun. Nabasa ko sa Bible, nadinig ko, masamang mga lunya, masamang makipag-sex sa hindi asawa. Humbly, I accepted it. Nagrepent ako, humingi ako tawad sa Diyos. Masama ang maglasing, masama ang magsugal. Of course, hindi sinasabi dito sa dulos, Hindi sinasabi dito sa dulos na bawal, it's between you and God, alright? Wala akong karapatang baguhin kayo, okay? Maliwanag po ba? Maliwanag? Hindi ko kayo pinagbabawalan. Hindi ko kayo pinagbabawalan. Basahin niyo ang salita ng Diyos. Alright? Ihanda lang ninyo puso ninyo. Hindi bawal dito sa dulos ang nambababae, ang nanlalalaki, ang umiinom, nagsusugal, nagda-drugs. Hindi ho bawal dito yun. Kaya nasa sayo yun, tsaka sa Diyos. Amen. Kaya lang ako po, nakakahiya naman sa Diyos. Imagine, 35 taon na ako, tapos hanggang ngayon, nagmumura pa rin ako. Actually po, 1 taon lang. Pagkaraan ng hindi aabuti na 1 taon, nabago na po ako ng Diyos. Dahil po, yung hinahanda ko po lagi ang puso ko. Alright? Nandiyan pa po ba kayo? Okay? So number 1, ang tamang kondisyon ay a prepared heart. Number 1 po yan. Okay? Number 1 yan. Kaya number 1 yan, importante yan. Handa ang puso. Malinis. Humble. Alright? Tahimik. Mapag-intay. Number 2, anong klaseng puso ang tutubo ang salita ng Diyos? Yung pong a heart that is trusting. Walang alinlangan. Naniniwala sa salita ng Diyos. Hello, mga kapatid. Ikaw ba'y naniniwala sa salita ng Diyos? Meron akong problema dyan kasi may isang tao, may nakausap po ako, ang sabi niya sa akin, alam mo, Pastor, naniniwala ako kay Jesus, pero sa salita ng Diyos, di ako naniniwala dyan. Kasi sinulat lang ng tao yan. Then you have a big problem. Hindi Kristiyano yon. Hindi po talaga Kristiyano yon, Naniniwala ka kay Jesus, hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos, hindi ka Christian. Okay lang ganito. Okay, ito lang Lilinawin ko lilinawin ko. Maliligtas ka dahil nanampalataya ka kay Jesus. Tama? Tama? Wala kang alam sa Bible. That's good. That's okay. Kasi ang kaligtasan ay kay Jesus lamang. Wala nang iba. Pero kapatid, pag totoo kang Christian, alam nga namang hindi ka magbasa ng Bible. Ano yun? Nag-aral ka ng medicine, hindi ka magpa-practice ng pagdodoktor? Ano ka naging doktor? Karpintero ka, hindi ka marunong gumawa ng silya? Ano yun? Hindi ka karpintero. Piloto ka, hindi ka marunong magpalipad ng eroplano? Hindi ka totoong piloto. Kahit gumraduate ka pa ng college. Christian ka, sabi mo, pupunta ka ng langit. Hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos, you have a big problem. Malaki talaga problema mo dyan. Tingnan mo sabi ng verse. Matthew chapter 5 verse 18. For truly, sabi ni Jesus, for truly I tell you, until heaven and earth disappear, maauna pang mawala ang langit at lupa. Not the smallest letter, not the least stroke of a pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished. Mauna pang mawala ang langit at lupa kaysa dun sa kuwit, kaysa yun sa tuldok, kaysa dun sa isang letra ng salita ng Diyos. Hanggang hindi ito natutupad. Grabe, si Jesus naniwala, ikaw hindi.
Pero mo si Jesus naniwala kay Eva at Adan, ikaw hindi. Si Jesus naniwala kay Noah na bumaha sa daigdig, ikaw hindi. Si Jesus naniwala na si Jonah kinain ng isda, ikaw hindi. Naniwala si Jesus na ginunaw ng Diyos ang Sodom at Gomorrah, ikaw hindi. Hindi ka naniniwala na paparusahan ng Diyos ang homosexuality. Naniwala si Jesus noon, sabi niya, ginunaw ng Diyos ang Sodom at Gomorrah because of homosexuality. Si Jesus naniniwala sa ikapu, ikaw hindi. Then you have a problem. May problema ka talaga. You have a heart that is distrustful of the Word of God. Your heart has a problem. Sabi ng Panginoon, lahat ng yan, mula Genesis hanggang Revelation, dapat nagtitiwala ka sa salita ng Diyos. Hello, nandiyan pa po ba kayo? Sabi, sa mga nag-iika po, amen. Wala na tamo. Ulitin ko, hindi kayo pinipilit mag-ika po rito, ha? Okay? Hindi kayo pinipilit mag-ika po rito. Kung hindi kayo masaya, wala akong problema yun. Okay? Walang problema. Kahit 5, parang awa nyo na. Huwag kayong magbibigay dito kahit 5 kung hindi ka nagtitiwala sa Diyos at sa salita ng Diyos. Ang sabi ng John 17, verse 17, sanctify them by the truth. Your word is truth. Ang sabi ng Panginoon sa tatay niya, Ama, pakalinisin mo sila ng iyong salita. Ang salita mo ay katotohanan. Kaya nakakapagpabago ng buhay. Kaya aalis ka sa hirap, aalis ka sa sakit. Kasi meron kang puso na mapagtiwala sa salita. Hindi tiwala sa pinag-aralan mo. Hindi tiwala sa mga politiko. Bakit ang Quran hindi bawal? Napansin nyo, mga kapatid? Bakit po ang Quran hindi bawal? Meron ka bang alam na bansa na pinagbabawal ang Quran? Wala. Kahit saan ka pumuntang bansa, pwede kang magdala ng Quran, yung libro ng mga Muslim. Bakit ang Bible? Kalahati ng daigdig, bawal ang Bible. Ano ibig sabihin nun? Malamang sa Diyos galing ang Bible. Malamang galing sa Diyos ang Bible. Bakit ikaw hindi ka naniniwala sa Bible? Mabuti pa sa China, naniniwala sila sa Bible. Kaya bawal ang Bible sa China kasi mababago ang isip ng mga taga-Chinese. Hindi taga-Chinese, taga-China. Mabuti pa sila, naniniwala sa Bible. Ikaw hindi. Hindi kaya nga nila pinagbabawal, di ba? Bakit sa Saudi Arabia, bawal ang Bible? Kasi naniniwala sila sa Saudi Arabia na pag nakabasa ng Bible, ang mga Arabo, baka magbago isip. Pero Quran, wala yan. Sige, basahin nyo ang Quran. Wala namang mangyayari sa inyo kahit basahin nyo yan. Pero bakit takot na takot sila sa Bible? Mabuti pa, sabihin mo nga sa katabi mo, mabuti pa yung NPA takot sa Bible, ikaw hindi. Bakit takot na takot sila sa Bible? Because they know the Bible is from God. At lahat na may kinalaman sa Diyos, ayaw nila yan. Nandiyan pa po ba kayo? Kaya nga naniwala po ako na ako'y pupunta ng langit because I trust the Word of God. Naniwala ako dyan, napupunta ako ng langit kasi sinabi ng Panginoon ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. That settles it. If the Bible says it, I believe it, that settles it. Wala nang debate, hindi ako nakikipagdebate. Kung ayaw mong maniwala, problema mo yan. Pero ako, hindi ako nagdidebate kasi kung ayaw mong mag-igapo, problema mo yan. Pero ako, sinabi sa Bible, sundin ko yan. Kaya umalis ako sa hirap Alam niyo, kaya umalis ako sa hirap. Kaya naayos ang relasyon namin mag-asawa. Kaya ang mga anak ko at ang buong sambahayan ko, now we are serving the Lord because we trust the Bible. Come on, palakpakan natin ang Diyos. Hindi mo kailangan maging magaling sa Bible, just trust the Word. Hindi mo kailangan maging magaling sa Bible. Ako po, pupunta ako langit not because I'm good at the Bible, because I trust what the Word of God was saying. Alam niyo kayo, pwede kayong mag-preach ng Bible Pwede kayong magsalita tungkol sa kaligtasan. Ano ba sabi ng Bible? One nail, one cross. Sabihin mo nga, one cross.
Sabihin mo nga, one cross plus 3 nails equals forgiven. Yan ang Bible. Yan po ang sinasabi ng Bible. Maliligtas kung maniniwala lang sila na dahil sa isang krus at 3 pako, may kapatawaran ng kasalanan. Mahirap bang intindihin yon? Kasi ang puso hindi nakahanda eh. Siyempre, pag hindi nakahanda ang puso mo, mas mahal mo pa yung kasalanan. Di ba? Mas mahal mo pa yung ginagawa mo na mga kalokohan, kabulustugan. Natural. Walang epekto sa iyo yan. Kasi formula po yan eh. Yan po sinasabi ng Genesis hanggang Revelation. The whole 66 books of the Bible, yan po ang message. Yan ang message ng buong Bible. Pag naniwala ka na dahil sa ginawa ni Jesus sa cross, pinako ang 2 niyang kamay at paa upang ikaw at ako ay mapatawad, then that settles it. Amen. Pwede kong pagkatiwalaan ang salita ng Diyos sa buong buhay ko. Hallelujah. Amen. Amon, palakpakan po natin ang Lord. Number 3, panghuli na po ito. Panghuli, ano yung kondisyon ng puso that is conducive to growth, production, and multiplication? Ano yung number 1? A heart that is, ano yung number 1? Prepared. Number 2, a heart that is trusting. Number 3, a heart that is obedient. Ang hinahanap po ng Diyos dito sa loob ng simbahan na to, at kahit paglabas mo ng simbahan, araw-araw, pag ikaw ay nabubuhay, ang puso mo, attracted ang blessing dyan. Alam nyo sa langit, hindi ko alam, naisip ko lang, siguro pagpunta ko ng langit, makakakita ako doon ng maraming kotse, maraming mga ginto, maraming, alam niyo, marami silang mga iba-ibang mga damit, gaganda, bahay at lupa. Siguro matatanong ko, Lord, bakit ang daming kotse rito, daming bahay, walang nakatira, ang daming magagandang damit, ba't nandito yan? Siguro sasabihin ni Lord sa akin, alam mo, Rudy, dapat talaga yan, papadala ko yan sa Pilipinas eh. Ang problema, hindi ko pwedeng ibigay yan sa hindi masunurin. Alam mo ba na lahat ng blessing ay bunga ng pagsunod? Walang blessing na hindi kadugtong ng obedience. Every blessing that will come into your life is always connected to your obedience in the Word of God. Hindi talaga. Lahat. Lahat ng uri ng pagpapala ay nakadugtong sa pagsunod mo sa salita ng Diyos. Kaya nga naniniwala po ako doon sa aking, ewan ko, sana, pagdating sa langit, ang daming nakatambak doon na pagpapala, hindi nakarating dito sa lupa. Kaya makikita mo yung mga nagsisimba hanggang ngayon, mahihirap buhay. Hindi masamang mahirap pa, wag lang matagal. Wag lang matagal. Hindi masamang mahirap. Masama na pag sobrang tagal na. Grabe, ilang taong ka ng Christian. Ako po, naghirap ako sandali kasi ako po'y masuwayin. Di ba? Kwento ko sa inyo naman yan. Ako po'y nabaon sa utang. Ako po ay masamang, papatayin na po ako sa dami ng utang na hindi ko na kayang bayaran. Inalis po ako ng Diyos dyan. Inalis po ako ng Panginoon. Wala naman akong, wala akong negosyo. Grabe. Kasi sa maniwala kayo't hindi, aalis ka sa hirap. Hindi pwedeng tumira ang hirap sa iyo kasi yung puso mo ay masunurin sa Diyos. Imposible. Kaya nalulungkot ako sa mga nagsisimba eh. Pero ako po may problema pa rin ako sa pera. Sa ngayon, may problema pa rin ako sa pera. Ang problema ko po ngayon, buwan-buwan, mga 1 milyon. Yan po ang kailangan. Kailangan meron akong 1 milyon kada isang buwan. Kasi hindi naman matatapos ang problema. Lalo na sa pera, wala akong katapusan yan. Pero alam niyo po ba na ang problema ay sukatan kung gaano kalaki ang tiwala sa iyo ng Diyos? Alam niyo ba yon? Ulitin ko Noong pong 1988, ang problema ko lang 100 pesos. 100 pesos.
Nangungutang ako ng 100 pesos, titipirin ko yan 3 days. Alright? Kasi ako nga po ay nagtatago. Ako po'y pulubi. Pulubi po ako noon. 100 piso, mangungutang ako dyan. Ang problema ko, 1988, 100 pesos. Pero ngayon, ang problema ko, 1 million pesos. Alright? Ano ibig sabihin nun? Lumaki ang tiwala sa akin ng Diyos. Kasi ang sabi ng Bible, sabi ni Pablo, walang pagsubok na dadating sa inyo na higit sa inyong makakayanan. Ibig sabihin, hanggang ngayon, ang problema mo, 500 pesos. 3 taong ka na nagsisimba. Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, walang tiwala ang Diyos sa'yo. Kaya hindi ka makaalis sa hirap. Kasi nga, hanggang diyan ka lang, 500 pesos. Pero habang nababago ang heart mo, lumalaki po ang mga blessings, lalaki din po ang mga pagsubok. Amen. Kaya pag hanggang ngayon, ilang taong ka na nagsisimba, ang problema mo palagi, pambayad sa kuryente, then something is wrong. Ang problema mo pa rin hanggang ngayon, habol ka ng habol sa pera, akala mo pera magpapaligaya sa iyo, then something is wrong with your heart. Alright? Baka ang problema mo, kailangan mo lang sumunod sa salita ng Diyos. Baka ang problema mo lang, kailangan mo lang magtiwala sa sinasabi ng salita ng Diyos. Baka ang kailangan mo lang ihanda ang puso mo every day. Araw-araw, ihanda mo ang puso mo. Diba? Takot kang malagyan ng dumiyan. Takot ka na mag-disobey. Matthew 7:24. Everyone, sabi ni Jesus, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Ang isang tao raw na nakikinig ng salita ng Panginoon at sinusunod mo to ay isang katulad ng matalinong tao at magtatayo ka ng iyong pamilya, ng iyong bahay, ng iyong finances, ng iyong business, ministry, and whatever you want to build. Kasi whether you know it or not, you are going to build. Sa ayaw at sa gusto nyo, nagbibuild kayo. Hindi pwedeng hindi. Hindi pwedeng hindi. Nagbibuild tayo lahat. Baka hindi nyo lang namamalayan, you are building something. You are building the future of your children. You are building something. At ang sabi ng Panginoon, pag hindi ka sumusunod, baliktarin ko yan. Basahin nyo mamaya pag uwi nyo. Ang sabi niya, ang hindi sumusunod sa salita ko kahit nakinig siya, ay katulad ng isang mangmang na tao. Magtatayo rin siya. Pareho silang dadaanan ng baha, bagyo, malakas na hangin, mga pagsubok, lindol, sunog, economic problems, political problems, shaking. Pero yung matalino, hindi siya tutumba kasi itinayo niya yung kanyang bahay sa salita ng Diyos. Pero yung hindi sumusunod sa salita ko, sabi niya, kahit ano itayo niyo, tutumba talaga yan. It will never last. It will never pass the test of time. Kasi po ang pananampalataya ay dumadaan sa pagsubok ng panahon. Nananatiling matatag sa pagsunod sa Diyos. James chapter 1 verse 22. Be doers of the word and not hearers only. Maging tagagawa kayo ng salita, huwag kayong tagapakinig. Kasi you can do many things with the Word of God. Alam niyo ba yun? Na pwede kang gumawa ng maraming bagay sa salita ng Diyos. Pwede kang magbasa, pwede kang mag-aral, pwede kang mag-memorize, pwede kang magsulat. Pero lahat ng iyo, walang kwenta yun. O hindi niyo susundin. Walang kwenta yun. Kahit magsulat ka pa, magbasa ka pa, makinig ka pa, mag-audio ka pa, magsimba ka pa, mag-memory verse ka pa, ang dami-dami mong memory verse. Hindi mo pala susundin. Ano tawag ni Jesus doon? Mangmang. They are fools. Simba ka ng simba, you're a fool. Pakinig ka ng pakinig, you're a fool. Kasi ang pinaka-importante po sa lahat, yung sundin ang salita ng Diyos. Luke 11:28. Sabi ni Jesus, blessed rather are those who hear the word of God and obey it. Pinagpala daw
Ang sabi ni Jesus, yung mga nakikinig at sinusunod ang salita, yun ang pinagpapala. Alam niyo yung context niyan, Luke 11, basahin niyo pagdating niyo sa bahay. Nangangaral po si Jesus, daming tao. Tapos dumating nanay niya, dumating mga kapatid niya. Sinusundo po si Jesus. Ano sabi ng mga tao? Master, Master, nandiyan na po ang nanay niyo, nandiyan na po ang kapatid niyo, sinusundo po kayo. Ano sagot ni Jesus? Sino ba ang aking nanay at kapatid? Sabi niya, basahin niyo pag uwi niyo. Sabi niya, ang mga nakikinig at sumusunod sa akin, sila ang aking tunay na kapatid at pamilya. Grabe, no? Ang totoo palang born again Christian, hindi ako maniniwala na Christian ka eh. Pag hindi ka excited sa word, hindi ako maniniwala. Pasensya na po Pasensya na po. Especially yung tagal mo na sa simbahan Kayo ba maniniwala sa akin na ako Christian? Kung hindi nyo nakikita na ako'y sumusunod sa salita ng Diyos. Di ba? Kaya sabi ni Jesus, di ako may sabi, sino ba ang aking nanay at mga kapatid? Sabi niya, tinuro niya yung mga Eto, sabi niya, yan yung context nun. Yan po yung context nun. Pointing at these disciples, he said, here are my mother and my brothers. Ang aking pamilya, hello, kapatid, ang pamilya ni Jesus, hindi yung nagsisimba. Ang pamilya ni Jesus, yung nagsisimba, nakinig, at sinunod yung sinasabi ni Lord. Yung po yun. Kasi nga, handa ang puso mo. Amen po ba? Handa. Nasa kondisyon yung puso mo. Kaya, imposibleng hindi ka mabago. It's impossible. Kahit anong tigas ng ulo mo, mababago ka. Kahit anong hirap mo, aalis ka sa hirap. Yung sakit mo, gagaling nga yan Sa totoo lang, gagaling ang sakit mo. Hindi ka pwedeng maging alipin ng kahirapan. Ang marami pong born again, they're slaves. They're slaves to poverty. Why? Kasi ayaw nila ng salita ng Diyos. Remember? Israel. Ano sabi ng Israel? Balik na lang tayo sa Egypt. Kahit alila. At least doon, kumakain tayo ng karne 3 times a day, di ba? Ayaw nila nung pinapakain ng Diyos sa kanila. Ayaw nila nung manna from heaven. Ayaw nila nung dadating po yung tinapay. Ayaw nila sa bread of life. Ayaw nila doon. Ang gusto nila yung mga pleasures of life. Kaya ang puso hindi ready. Kaya kung ang Diyos po nagsalita, alam nyo mga kapatid, ganito yan. If you believe that the Creator of the universe wrote the Bible, sino rito bumibili ka libro? Di ba, bili ka libro dahil sabi mo, ang galing ng author niyan. Ang ganda ng kwento niya. Di ba, babasahin mo yan. Kasi believe ka sa author ang mamahal ng libro. Ako marami akong libro. Marami akong e-Bibles, marami akong hard copies. Thousands ang libro Kasi mahilig ako magbasa. Bakit ako bumibili ng libro? Kasi yung author ay magaling tong author na to. Tapos titingnan ko yung review, di ba? Titingnan ko yung review. Maganda tong libro. Bibili ko mga 2,000 na libro. Ang presyo, mga 1,500. Kapatid, what I'm saying, if you believe that the Creator of the universe wrote the Bible, hindi ka kaya magiging interesadong magbasa? Kung naniniwala ka na ang sumulat ng Bible ay ang lumikha ng langit at lupa at may kapangyarihan na baguhin ang buhay mo. Kung naniniwala ako na kaya akong dalhin ng Diyos sa langit at kaya niyang patawarin ang aking kasalanan, how much more yung kahirapan hindi niya kayang alisin sa buhay mo. Kaya kang amburahin ang kasalanan mo Hindi ka makapaniwala na kaya kang alisin sa hirap. Kung susunod ka lang sa salita niya. Kaya nga, the problem is in the heart. Amen. Kung ang Diyos ang lumikha ng solar system, hindi kaya niya kaya na baguhin ang buhay ko? Bakit hindi nababago buhay? It's about the heart. Unprepared. Alright? Unprepared ang puso. Hindi po nagtitiwala at hindi po sumusunod. Pwede po tumayo tayong lahat.
John 13 verse 17, ang sabi po ni Jesus, John 13 verse 17, ang sabi ni Jesus, Now that you know these things, you will be blessed if you do them. Sabi ni Jesus, ngayon nakinig ka na. Wala ka ng excuse. Tama? Kasi nagsimba ka eh. O ngayon, nagsimba ka. Nadinig mo na. Nalaman mo na. Mapagpapala ka kapag sinunod mo yung nadinig mo. Hello, mga kapatid. No? Sana po bago tayo lumabas nitong lugar na ito na po yung simula ng araw na ang puso mo, alam mo na kung paano ihahanda. Alright? Masyadong interesado ang demonyo sa laman ng puso na yan. Wala siyang pakialam sa pera mo. Ang demonyo walang pakialam sa asawa mo. Ang demonyo walang pakialam kung makatapos ka man ng pag-aaral, kung magsimba ka man. Wala siyang pakialam. Ang importante kay Satanas ay yung magtanim at tumubo ang salita ng Diyos. Yan ang ayaw na ayaw niya. Kasi kapag natanim ang salita sa puso mo at tumubo yan, ay wala na. Wala na siyang magagawa. Wala na talaga. Hindi ka na niya pwedeng alipinin sa kasalanan. Hindi ka na niya pwedeng paghirapin. Hindi ka na niya pwedeng takutin sa kamatayan. Hindi ka na niya pwedeng takutin ng kahirap. Lahat ng bagay, hindi ka na niya pwedeng takutin. Kawawa. Kawawa kayo. Mga kapatid, kawawa kayo pag ang puso ninyo, hindi nyo inilagay sa tamang kondisyon. Because there's only one thing that we need in this life. You don't need much money. You don't need brand new cars. You don't need house and lot. Hindi natin kailangan ng ginto at pilak. Isa lang talaga kailangan natin dito. The favor of the Lord. The favor. The favor of God. That's the only thing that you need in this life. At kapag pinaburan ka ng Diyos, sabi ng Bible, and God will supply all the things that you need according to His riches in God's glory in Christ Jesus. Grabe ang yaman ng langit. Grabe. He will supply all your needs according to His riches. Hindi sa riches ng Bangko Sentral. Wala na. Bankrupt na ang Pilipinas. Okay? Kaya kung hindi ka naniniwala sa Diyos, mag-abroad ka na. Alam mo, kung hindi ka naniniwala sa Bible, mag-abroad na po kayo. Wala na mangyayari dito sa Pilipinas. But even if you're in the Philippines and you trust God and His Word, nasa pinakaligtas na lugar ka talaga rito. Amen. Amen. At kahit naman pumunta ka sa abroad, kapatid, kahit pumunta ka sa abroad, pag wala ang Diyos, hindi ka na matitigilan ng demonyo. Andun pa rin yung demonyo na nagpaplano na sumira sa buhay mo. Ang kaibahan lang ng demonyo sa London, English speaking ang demonyo. Pag pumunta ka sa Germany, German speaking ang demonyo ron. Pag pumunta ka sa Vietnam, Vietnamese speaking ang demonyo doon. Huwag kang maniwala na pag nag-abroad ka, mababago buhay mo. Kung hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos, ay grabe. Ikaw na ang pinakakawawang tao. Kahit saan ka pumunta, kahit mag-aral ka na ng 4 na courses. Meron akong kamag-anak. May kamag-anak si Pastora Angie. Nagtapos ng 4 na courses. 4. Matalino. 4 na course. Ngayon, hirap na hirap sa buhay. Hirap na hirap sa buhay. At nagtapos ng 4 na uri ng 4-year course. Walang ginawa kundi mag-aral, mag-training. Pero ngayon, grabe, hirap na hirap sa buhay. Kawawa ang tao na hindi po didepende sa Diyos at sa Kanyang salita. Kaya kung kayo po, hindi kayo naniniwala sa Bible, ang payo ko sa inyo, mag-abroad na lang kayo, baka sakali. Kaya lang, susundan din kayo ng demonyo doon. Alright? Wala ho kayong kawala. Pero dito pa lang sa Pilipinas, dito pa lang, pagkasama mo ang Diyos dito, ang tawag doon, paradise. Amen? Bakit naging paradise? Because of the presence of God.
Kaya ang tawag po sa langit, langit kasi nandun ang Diyos. Kaya ang tawag sa impyerno, impyerno kasi wala ang Diyos doon. Kaya kapag nandito ka sa Pilipinas, Amerika, Australia, London, Canada, wala ang Diyos, impyerno po yung mga lugar na yan. Kahit saan ka pumunta. Kaya pwede ba yung kamay natin, lagay natin sa tapat na ating puso. Sabihin natin, Panginoong Yesus, linisin mo po ang aking puso. Patawarin mo ako sa lahat ng karumihan na hindi nakalulugod sa iyo. Holy Spirit, ihanda mo ang aking puso. Tulungan mo akong ihanda ang aking puso. Ayoko na ng kasalanan. Tulungan mo ko na magtiwala sa salita ng Diyos. Higit sa lahat, sabihin natin, Panginoong Jesus, tulungan mo ako na sumunod sa salita mo. Last time, for the last time, sabihin natin, Panginoong Jesus, sinusuko ko sa iyo ang aking puso, ang aking buhay. Maghari ka sa pusong ito. Hindi lang po ito para sa aking dugo, kundi ang puso ko ay para sa iyo at sa salita ng Diyos. Salamat po. In Jesus' name, amen and amen.